Sa book of 1 John, chapter 1, verse 9. 1 John, chapter 1, verse 9. Nariyan na po kayo? Amen. Basahin ko. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yung pangalawa po natin text ay sa book of Psalms, particularly sa Psalm 62 verse 8. Psalm 62 verse 8. Ang sabi po ay ganito: Trust in Him at all times, ye people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Selah. Ang pamagat ko ng mensahe ngayong gabi ay the appropriate ingredients of prayer. The appropriate ingredients of prayer. What does appropriate ingredients of prayer means? So, para ko mas maintindihan natin kung ano ba itong gusto natin tumbukin sa titulo ng mensahe natin ngayong gabi, isa-isahin po natin yung mga salita. So, simulan po natin doon sa word na appropriate. Anong ibig sabihin yan? Pag sinabi pong appropriate, it means suitable, right, or proper. At kapag sinabi naman ng ingredients, siguro familiar kayo dito. Lalo na yung mga nagluluto. Tama ho? Kumbaga, pag masarap yung nilutong ulam, ang tanungan ng mga marunong magluto, anong secret ingredients niyan? Pag sinabing ingredients po, ibig sabihin, the necessary parts, the necessary elements that make up something. Kaya makakita po kayo, pag sinabing ingredients ng ulam, makikita mo yan, may ingredients yung sinigang, yung adobo, at from there, sa necessary parts na yon at elements na yun, makaka-create tayo ng putahe na gusto natin. Amen? So, syempre, of prayer, ibig sabihin, belonging or found in prayer. Kasi ang pinag-uusapan po natin ay panalangin. So, kapag pinagsama-sama po natin yung mga salita na yan at kahulugan na yan, makakabuo po tayo ng pinaka-definition ng bagay na to. So, pag sinabing appropriate ingredients of prayer, it is the right, necessary, and proper elements that true acceptable prayer should have. So meaning, ang pinakatinutumbok po natin ay yung mga qualities na dapat nakapaloob. For example, yung tinatawag na honesty. Pag sinabi nating honesty, nandyan yung tinatawag na sincere confession. Andyan din yung true emotions. At syempre, hindi naman po pwedeng lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos na mayabang tayo. Kaya kailangan po ng humility at truthfulness. So, the things that make our prayer real and pleasing to God ay hindi lamang po basta yung mga empty words o yung tinatawag na vocal performance or speech performance. Hindi po. Kasi kapag ganyan lang po tayo, wala na po tayong pinagkaiba sa mga religious people lang. Ang mga taong ligtas, yung mga totoong Kristiyano, hindi po tayo religious people lang na gumaganap sa isang nakasanayang ritual. Nakukuha nyo ho?
Ang prayer po sa atin ay hindi ritual, kundi pakikipag-ugnayan sa banal nating Diyos. Amen. Ang 1 John 1:9 na ating binasa ay nagtatala ng ganitong salitaan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all righteousness. Ito pong unang talata o text natin ngayong gabi. Wala na po akong maalala na ibang best na character sa Bible na pwede nating gawing halimbawa is si David. The question is, bakit si King David ang masasabi nating best character example sa Holy Bible? Why him? Ang sagot po, simple lang. Because David prayed with total honesty. Mula doon sa praising, lamenting, hanggang sa repenting, or confession, makikita natin si David, truthful siya sa lahat ng season sa prayer life niya. Kasi kung hindi, bakit po sinabi mismo ng banal na Diyos sa Acts 13, verse 22, na si David raw ang man's after mine own heart. Basahin po natin. And when he had removed him and raised him up unto them, David to be their king, to whom also he gave testimony and said, so sino ang nagbigay ng testimony dito? Yung Diyos po. Anong sabi ng Diyos sa kanyang testimony? I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Mahirap. Ano po yan? Hindi po birong patotoo yan. Yung title ni David na yan. Ako naniniwala na may nakita ang Diyos sa kanya. Hindi lang sa pampublikong imahe niya, kundi doon po sa kanyang private na imahe sa harapan ng Diyos. At kapag usapan pong pribado, diyan po papasok yung private worship at yung ating mga private conversation sa Diyos. So, yung tawagin siyang a man after mine own heart ng mismong Diyos na kanyang binibigyan ng kanyang mga prayers, iba po yun. Iba pong recognition yun. Kasi galing mismo sa banal na Diyos. So, anong kinalaman nito sa mensahe natin? Yan pong example na yan ang magiging point number 1 natin. Ano yung first appropriate ingredient pagdating sa panalangin? Number 1, honest confessions in our prayers. Honest confessions in our prayers. 2 Samuel chapter 12 verse 13. Ano sabi diyan? And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin. Thou shalt not die. Ito po yung sinasabi ko kanina dun sa tanong nating why him. Kasi po, si David, hindi lamang po siya totoo sa Panginoon sa panahon ng praising o yung pagtanggap ng mga blessing. Hindi rin lang po siya totoo sa panahon ng lamenting kapag meron siya mga personal problem, health issues sa sarili niya, o baka meron din siyang financial problem, kagaya ng marami sa atin. Hindi lamang po doon. Totoo din po siya sa tinatawag na confessing. At dito po, anong ginawa niya? Repentance. Open repentance. Kumbaga, nilantad niya hanggang sa harapan ni Nathan at kung sino pa yung mga kaharap niya doon, yung kanyang gustong sabihin sa Diyos. Nung sinita siya
ni Prophet Nathan sa kasalanan kanyang nilihim. Ano yon? Yung pakikiapid o sa English, adultery. Hindi po siya nagalit. With all humility, publicly rin, nag-confess siya. I have sinned. Hindi po siya nagtakip ng kasalanan. Ano pa? Sa Psalm 51 verse 3 hanggang 4. Psalm 51, 3 hanggang 4. For I acknowledge, ibig sabihin, kinikilala ko my transgressions. Ibig sabihin, hindi siya nagtatakip at hindi niya binibigyan ng justification or rationalization yung kanyang transgression o yung kanyang sin o kasalanan. Kumbaga, meron kasi mga tao sa panahon natin ngayon, nagsasabing may Jesus Christ na sila sa buhay nila o wala, taong simbahan o hindi. Pag nakagawa ng kasalanan, pilit binibigyan ng katwiran yung kasalanan. Hindi po mapupunta yun sa katwiran ng Panginoon. Kasi kung sa salita ng Diyos o yung katwiran ng Panginoon, righteousness sa Panginoon, kasalanan yun. Kaya makikita niyo po si David, sa harapan ng Panginoon, sabi niya, I acknowledge my transgressions and my sins is ever before me. Kumbaga, wala siyang kayang gawin para tanggalin yun, which is true. Alam niyo po, kahit ano pang sabon ang ikuskus natin sa mga sarili natin, ang karumihan ng kasalanan, nakabakat po yan sa isipan, puso at kaluluwa natin. At kitang-kita natin yan, pag mag-isa, pwede nating ilusot sa iba. At pwede ngang makalusot sa iba. Pero, kung gusto po nating pakinggan ng Diyos yung mga panalangin natin, at gusto po natin ng banayad na relasyon sa loob ng tinatawag na pakikipag-ugnayan sa Kanya sa panalangin, kailangan po natin na kilalanin yung transgression bilang transgression. Yung kasalanan bilang kasalanan, yun siya. Hindi po natin iwa-water down sa isip natin. Kasi kapag nagtuloy-tuloy po yung water down na yan, magiging delusional tayo. Iisipin natin na tama na, kahit kasalanan naman, talaga. Tandaan nyo po, ang truth natin ay hindi nakabase sa mga sabi-sabi ng tao. Ang truth natin, mga Kristiyano, nakabase sa salita ng Diyos. So, kapag may honest confessions tayo sa ating prayer life, ibig sabihin niya, no excuses. No blame shifting po. Ang tangi meron, admitting ng eksaktong what we did wrong. Kung ano po yung mali natin, mali po natin yon. Kung ano po yung kasalanan natin, kasalanan po natin yon. Wala po kasi. Wala po kasi siya eh. Bago mo gawin ng isang kasalanan, bago ko gawin ng kasalanan, bago gawin ng kahit sino mang taong kasalanan, tawag niya man sa sarili niya ay Kristiyano o hindi, taong simbangan man siya o hindi, ayon sa absolute truth ng Biblia, may pamimili bago mo gawin ang kasalanan. Si Satanas, hindi kanya itutulak magkasala. Maglalatag lang siya sa iyo ng options mo. Kung saan ka magkakasala. Para lang siyang salesman. Isi-sales talk ka lang niya sa sarap ng kasalanan at temporary lang. Nasa iyo kung bibilhin mo, kakagatin mo. Nakukuha niyo ho? So, ang volition, ang final decision, sa'yo. Ngayon, kapag ikaw ay nagkasala, hindi po dapat na i-deny mo pa sa harapan ng Diyos. Kasi wala akong nag-iintay na mercy sa nandoon sa self-denial. Amen? At kapag wala po tayong honest confessions, hindi na po tayo magkakaroon ng pangalawang appropriate na ingredients sa ating prayer. Ano yon? Honest emotions in our prayers. Kumbaga, lahat ng emotions na ibabalandra mo sa loob ng panalangin, hindi na po bunga yan ng
pag-amin, pagpapakumbaba, at paghingi ng tawad. Lahat ng emotions mo ay nakapundasyon na o nakatungtong na sa maling kasalanang ginawa mo. Therefore, mangangatwiran ka na ng mangangatwiran. Isipin mo, nagsisinungaling ka sa Diyos, harapan, sa isang panalangin, pumapasok ka sa presensya ng luklukan ng biyaya niya sa pananalangin, tapos nagagawa mo yon. Hindi ka po uuwi ng pinatawad doon. Ang mararanasan mo sa mga susunod na araw at linggo, hindi ka makakatulog. Kahit naman gumawa na ako ng kasalanan, nakakatulog na ako, isa lang ibig sabihin yan. Nasa kailaliman ka na ng kasalanan. Tingnan niyo po, ang sabi doon sa ating ikalawang text, trust in Him at all times, ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Sabi diyan, ang Diyos ay kanlungan natin. Nino? Nang gumagawa ng kasalanan o ng mga sumusunod sa Kanya? Kasi kapag kasalanan, ibig sabihin, hindi banal na Diyos to. Konsentidor na Diyos. Ibig sabihin, may sin din siya, nangungonsinti siya eh. Pero alam natin, ang Diyos natin, praise the Lord, ay banal. Amen. Kaya hindi yan nangungonsinti. Kaya alam natin yung God is a refuge for us. Nagiging refuge ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya at maliban doon sa mga nakakasunod, kahit doon sa mga nadapa, nagiging refuge siya kapag nag-confess sila. Amen? At pinur out nila yung kanilang puso sa Panginoon. At inacknowledge silang mali. Tapos ang damdamin mo, umiiyak ka. Dahil repentant ka. Nagpapakita ka ng sincere na paghingi ng patawad. Nakukuha nyo ho? So, tignan nyo po. Sa Psalm chapter 13, verse 1 and 2. We can see naman ho yung honest emotions. Dapat meron tayo sa harap ng Lord natin. How long wilt thou forget me? O Lord, forever? How long wilt thou hide thy face from me? Madalas ito ang nararamdaman natin kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, di ba? Para bagang hindi niya tayo sinasagot. Tapos nandun tayo sa loob ng konsekwensya ng kasalanan. Para bagang ang dating, ang tagal niyan dumating. Kaya ikaw, pinanghihinaan ka ng loob. O kaya, minsan, nangyayari din po itong talatang ito kapag, for example, meron kang hustisya na iniintay na ibigay ng Lord. O kaya, nakaranas ka ng unfair na nangyari na para bagang ikaw pa ang naipit, nagipit, ikaw pa ang nasira. Kumbaga, ikaw na yung nasunod, ikaw na yung nagpapasakop sa Lord, ikaw na yung piniling ipako ang sarili mo sa Panginoong Yesus. Pero para bagang sa lahat ng pang-aapi na nakukuha mo, Lord, hanggang kailan sila mamamayagpag? Kasi ang feeling ko parang walang hanggan. Parang pang forever. Ang tagal naman ng hostisya, Lord. Hanggang kailan mo itatago ang mukha mo sa akin? Baga gusto ko makita yung mukha mo. Gusto kong makita yung sagot mo. And I believe marami sa atin po dito naranasan na ang talatang ito. So ano yan? Pagiging totoo sa ating mga emosyon. Iniintay po ng Lord yan. Yung pagiging totoo natin sa ating emosyon. May isa pa. Sa Psalm 38, verse 18. Itong una natin binasa, may kinalaman sa paghihintay sa Panginoon, di ba? At marahil sa justice niya at sa saklolo niya at pag-alala niya. Ito namang kasunod, medyo balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. May kinalaman doon sa point number 1 natin, confessions. Pero, sobrang totoo ang kanyang emotions dito. Ano sabi niya? For I will declare mine iniquity. I will be sorry for my sin. So, anong nararamdaman niya? Anong emosyon niya towards na nagawa niyang kasalanan sa Panginoon? Lord,
I'm sorry, mali ako. Yun ang totoong emosyon niya. So, hindi siya uma-acting. Hindi siya nagpapaka-best actor, best actress. Ang sinasabi niya talaga, kaya ako umiiyak kasi I am very sorry na disappoint kita, Lord. Hindi kita nasunod. Nakagawa ko ng kasalanan sa iyo. Walang palusot. Walang ibang ituturo. Ako yun. Ako. Akin to, Lord. Hindi ka nagkulang ng katapatan mo sa akin. In fact, sobra-sobra pa nga yung provide mo sa akin. Niligtas mo ko sa maraming problema ko. Iniangat mo ko sa magandang posisyon. Tapos eto ako, nagkasala kay Bathsheba. Hindi to dahil sa kung ano, ako talaga to. Ako to eh. Nakalimutan ko yung kabutihan mo. At yung mga kabutihan mo, yung mga privileges, gaya ng posisyon ko, ginamit ko sa hindi tama. Kaya ako nagkasala sa iyo. Kaya ako nagkasala kayo, Raya. Kaya ako nagkasala sa buong bansang Israel. Walang dapat sisihin. I am very sorry. Yun ay tamang emotions. Yun ang dapat ingredients ng prayer natin. Amen? It's okay to tell God your pain. In fact, kahit ka-confusion pag hindi mo naiintindihan yung nangyayari sa'yo. For example, ginagawa mo yung kalooban niya, pero mas lalong lumalakas yung bagyo. Mas lalo ka nagsasubmit sa panawagan niya sa buhay mo. Tapos lalong lumalakas yung apoy ng pagsubok. Confusion yun. Bakit ganon? The more kong binabaon yung pako ni Kristo sa akin na not I but Christ. Pero bakit para bagang lumalayo yung mga tao na malapit sa puso ko sa akin? So ano yun? Sorrow yun. Pero kahit ano pa yan, mga minamahal, yung emotions natin, He welcomes it. Hindi niya itatabo yan. Welcome sa kanya yan, pakikinggan yan. So anong resulta ng isang honest prayer na merong ingredient na what? Honest confessions at honest emotions. Alam niyo kung ano po? Psalm 51:17. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, Thou will not despise. So pag nakita ng Panginoon na sa honest confessions mo, sa honest emotions mo, talagang broken ka, contrite ang heart mo, hindi niya i-despise yan. Walang scolding na mangyayari. Anong mangyayari? Mercy. Amen. Kaya nga, siguraduhin po natin, pag nagpe-pray tayo, may honesty. Kaya next time, check nyo Kasi baka hindi natin namamalaya, nakakailang araw na pala tayo, gabi, mga buwan at taon, na di natin nakikita, pinaplastic natin ang Diyos. Honest confession, honest emotions, brings forgiveness. Ayon sa Psalm 51:17. May cleansing din po, may restoration din po. Pero kung hindi pa rin po kayo talaga kumbinsido, magbibigay pa po ako ng ilan na great examples sa Holy Bible. Letter A, yung tax collector. Sa Luke chapter 18, 10 hanggang 14. 2 men went up into the temple to pray. The one, a Pharisee, and the other, a publican. Yung publican, yun yung tax collector. Verse 11, the Pharisee stood and prayed, thus with himself, God, I thank thee that I am not as the other men, are extortioners, unjust, adulterers, or even at this publican. Verse 12, I fast twice in the week, I gave tithes of all that I possess. 13, and the publican standing afar off, and would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Sa verse 14, ang nagsasalita na po ang Panginoon.
I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Amen. So, makikita nyo mga minamala, kung hindi appropriate na ingredient sa prayer life natin, yung tinatawag na honest confessions, at yung tinatawag na honest emotions, na nakita natin sa verse 13 sa chapter 18 ng Book of Luke, anong makikita natin dyan? Totoo po yung publican sa harapan ng Panginoon. Amen. Anong sabi niya? Ano yung honest na confession niya? God, be merciful to me, a sinner. So nakikita niya yung sarili niya. Makasalanan. At kinonfess niya yon. Amen. Ano yung emotions niya? Makikita niyo po yung refleksyon ng kanyang tinatawag na honest emotions dito po sa mga linya na to. Standing afar off. Di siya makalapit. Would not lift up so much as his eyes unto heaven. So ano yan? Kasi nga dahil nakikita niya yung sarili niya na marumi, anong emosyon niya? Nahihiya siya. Tapos, eto pa, but smote upon his breast. Sinusuntok niya yung dibdib niya. So, lahat po yan ay nag-uugat doon sa honest confessions. Tapos, lahat ng actions, makikita natin yung kanyang honest emotions. Kaya po, pag sinabi nating isang prayer life na healthy, ibig sabihin, no pride po. Just honest humility lang po. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, yung tax collector, yung publican, siya yung umuwi ng bahay na justified. Hindi po yung Pharisee. Bunga ng honesty. Tayo po ba, pag pumupunta tayo sa private moment natin sa Lord, honest ba tayo? Kagaya nung tax collector o publikano. O baka hindi natin namamalayan, may pagka-Pharisee tayo. Ang tanong, may pagka lang ba? O baka Pharisee na talaga? Sino pa? Letter B. Si Hannah. Alam naman natin si Hannah, di ba? Kung susuyurin niyo po yung 1 Samuel chapter 1, 10 hanggang 15. So, anong sabi diyan? And she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. And she vowed a vow, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. And it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. 13. Now Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. 14. And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. 15. And Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. So, asan yung tinatawag na honest confessions at honest emotions ni Hannah dyan? Walang iba, kinonfess niya sa Lord yung sobrang bitterness na nararamdaman niya. Sa unang verse pa lang, sinabi na po yun. Meron siyang bitterness sa kanyang kaluluwa. Ano yun? Yung hindi siya magkaanak-anak. Kinonfess niya yung sakit na nararamdaman niya. Anong gamit niya? Prayer. Paano natin nalaman na honest siya sa kanyang emotions? Hindi niya po pinigilan yung kanyang emosyon. Nag-wept po siya ng sore. Pagdating sa 13, ano pong nakalagay?
Sa sobrang bigat po ng kanyang nararamdaman, makikita nyo po, yung bibig niya lang ang gumagalaw pero hindi naririnig. Di ba? Yung mga pinaka makakapdi na panalangin, hindi mo yun maririnig ng malakas. Hanggat maaari, gusto lang natin makarinig nun, Panginoon. Kaya ang sabi niya, she spake in her heart. Saan ba tayo nagko-confess? Sa heart. Kailan ba yung pinakataos puso tayo nananalangin? Kapag nagsasalita tayo, hindi gamit ang labi. Gamit yung tinatawag na taos puso. Malinaw po. So makikita po natin, binuhos niya yung bitterness niya at longing niya na magkaanak sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Dahil honest siya, na kinonfess niya yung nararamdaman niya sa kanyang emotions. Salita siya sa puso niya. Anong ginawa ng Lord? Binigyan siya ng anak. Amen. Bunga ng honesty. At syempre yung panghuli, ang Lord Jesus Christ. Even the Lord Jesus Christ, nagpakita po siya ng tinatawag na honesty. Nung nag-pray siya sa Heavenly Father, sa Luke chapter 22, verse 42, anong sabi diyan? Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. So ano yan? Ano yung unang phrase na yan? Yan yung kanyang tinatawag na honest na confession sa Lord. Na nakatungtong sa kanyang honest emotions, kung pwede lang. Kasi alam nyo, mahihirapan siya eh. Masasaktan siya. So ano siya dyan? Natatakot. Natatakot siya. Amen? Kasi yung pisikala naman talagang suffering at sakripisyo gagawin niya, hindi po yun biro ha. Pero anong ano niya dyan? Nevertheless, not my will, but thine be done. So, nagtagumpay ang Lord. Imposible naman nagsinungaling siya. May victory nga tayo sa Calvary. Amen? At sa cross, ibig sabihin, in-honor ng Ama sa Langit yung honesty niya. Tandaan niyo po, ito ang dapat nating ma-realize. God is not interested in our long monologue. Because prayer is not a performance. Kaya nga, sa mismong Lord Jesus Christ na nanggaling doon sa Matthew 6, 7 hanggang 8. But when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do. For they think that they shall be heard for their much speaking. Ano yon? Monologue. Be ye not therefore like unto them. Wag daw yun gayahin. So kung ikaw ay totoong mananampalataya ng Panginoong Hesus, hindi ka dapat nagmo-monologue o nagpe-performance sa loob ng prayer. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask. So, anong makikita ho natin sa verse na to? O sa mga verses na to, sa 7 at 8 na Matthew chapter 6. God does not care about how long speeches meron ka. Wala rin po siyang care doon sa mga fancy words o eloquent na way of pagpe-pray mo. Hindi siya masyadong believe doon sa tinatawag na pagkakabisa mo, paano yung mga intonations mo, pag-pronounce mo, yung endless repetition. Anong sabi dyan? Huwag daw yun gayahin. Hindi daw kasi yun kailangan. Ibig sabihin, ang Ama natin sa langit, the Heavenly Father, is not impressed by how long you talk, but by what is in your heart. Kaya hindi po natin kailangan pabilibin ng Diyos sa mga maraming salita. Kaya hinto nyo na po yung pagbumonolog ninyo. Yung performance ninyo. Monolog ka ng monolog kapag mag-isa ka. Ginagawa mo pang audience ang Diyos. Tigilan mo na yung pagbumonolog mo. At the same time, wag mong gawing performance kapag nabigyan ka ng pagkakataon na mag-praise sa harap. Kasi hindi naman po ito oratorical o kahit anumang contest ng pagalingan magsalita. Hindi po. Kaya po yung mga vain repetitions
or much speaking, lahat yan para sa Lord. Sabi mismo ng bugtong na anak, meaningless words po yan. Kumbaga, just talking for the sake of talking. Or to worsen the case, ay praying lang just to impress others. Kaya nga ang pinaka sipa nung talatang ito is yung dulo na sinabi ng Panginoong Hesus. Ano sabi ng Panginoong Hesus? For your Father knoweth what things ye have need of before ye asked Him. So yung mahabang monologue performance mo, alam niya rin na hindi naman yan talaga ang mga pangangailangan mo eh. Kasi wala namang ibig sabihin talaga yan. Kumbaga, walang honesty dyan. Walang honest confession. Walang honest emotions. So, bakit niya bibigyan niya ng mercy at blessing? Kumbaga, yung ginagawa natin is waste of time. The all-knowing God already knows your needs and thoughts before you speak. Kaya nga ako, mga minamahal, gusto ko sabihin sa atin bago tayo magtapos, sana naman makita natin maling-mali na nga yung nagsisinungaling tayo sa kapwa-tao. Huwag yun naman dalhin sa luklukan ng biyaya, ng prayer. Tao nga, nababastos How much more ang Panginoon natin? Sana makita natin, mga minamahal, yung katotohanan na to. Hindi siya nadadaan sa mga sweet nothings, mabubulaklak na mga sentences o salita. Ang gusto niya po, honesty. Honest confessions, honest emotions, honesty. Yung totoo, yung tapat na puso. Yun po ang gusto niya sa atin. Tignan niyo po, sa Psalm 51, verse 6. Psalm 51, verse 6. Ano pong sabi? Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. So anong sinasabi ng Panginoon dito, mga minamahal? Ang gusto ng Ama sa langit sa atin, sa tuwing papasok tayo sa luklukan ng biyaya ng pananalangin, ay katapatan sa ating kalooban. So kasama po dyan pati yung mga tinatago-tago natin. Yung mga hindi natin masabi, kahit doon sa pinaka-close na tao natin. Ang dinidesire ng Panginoon ay truth sa inward part mo at inward part ko. Yung tipong sa kasuluk-sulukan ng hindi na malalaman ng mga tao ng mga sikreto mo, ang gusto niya, maging honest ka sa Kanya. Amen. So anong meaning netong Psalm 51:6? Hindi siya nasasayahan. Hindi siya nalulugod, mga minamahal, sa mga palabas lang. Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi natin kailangan gawin yan. Ang gusto niya sa atin, ang sinasabi niya sa talatang ito, sa Psalm 51:6, is maging bukas ka sa Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at all times. Amen? Amen. At dahil dyan, tuturuan Kanya ng what? Ng wisdom. Wisdom saan? Tamang karunungan para sa tamang pamumuhay. Kaya siguro, marami mga Kristiyano, kahit nakikita natin umaatin ng prayer meeting at sinasabi nila, nagpe-pray sila, walang wisdom, mali ang mga decisions, baka kulang sa sa truth, sa honesty na dinidesire ng Lord sa kanila, lalo na kapag intimately nag-uusap sila. Kaya sana SBC, makita natin ang prayer ay hindi po parang formula lang. Na kapag sinabi mo yung tama at eksaktong mga linya mo, siguradong mangyayari at may rewards ka. Pag sinabi hong panalangin, ito po yung paglapit ng buong katotohanan sa Diyos natin. So, ano nga ulit yung appropriate na ingredients natin? Dalawa lang Ano yun? Number 1, honest confessions. Pangalawa, honest emotions. So, ito po yung sangkap sa honest
at healthy na prayer life between sa atin at sa Diyos natin. Katotohanan, ang pananalangin ay matapat na pakikipag-ugnayan at hindi pagpapakitang tao o formula lamang. Kaya, short or long man yan, it must be sincere, truthful, and real. Shall we pray?